Wala po kaming magagawa, Panginoon, kung wala po kayo. Kaya sa oras na ito, Lord Jesus, ako po, Lord God, ay humingi ng kapatawaran sa iyo, maging sa isip, salita, sa gawa, sinasadya man o hindi, maliit o malaki, Panginoon, hallelujah, nakita sa aking mata, narinig sa aking tainga, Lord God, ganun din po nasambit ng aking bibig, Panginoon. Gawin mo po akong empty sa oras na ito, Lord, na makapagbahagi po ako ng iyong salita. Ayon lamang po, Panginoon, sa iyong kalooban. Hallelujah. Sa lahat pong mga kapatiran ko, Lord, nga nandito ngayon, nawa, Lord God, magkaroon sila ng kabigatan sa kanilang puso, na manatili sila sa mga kapatiran namin, Lord. At sa mga hindi pa po nakapasok, O God, hallelujah, puin mo po ang kanilang mga puso, Panginoon, upang sa ganun sila po ay aming makasama sa oras na ito. Bless mo po, Lord, ang gawain na ito. Hallelujah, ibaba mo po ako, Lord, sa pinakamababa nga libil, Panginoon, at huwag lamang ako ang makita, kundi ikaw po, Lord Jesus, iparanas mo ang iyong banal na espiritu sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah, na ito po, Lord, hallelujah, ay magiging kalakasan sa amin, Lord. Kung ang inyong salita man ay rebuke, reproof, encouragement man, Panginoon, ito po ay aming tanggapin ng buong puso at buong kalakasan, hallelujah, at buong pagmamahal, O Lord Jesus. Maraming salamat, Lord, hallelujah. Hallelujah sa lahat po, Panginoon, na mga kapatiran ko nandito, Lord, hindi ako makapag-distract sa aking kasama. Natutulog po siya, Panginoon, at nawa, Panginoon, matapos po yung gawain nito na magkaroon po ng katagumpayan and revival sa aming pananampalatay. Restore mo po, Panginoon, ang aming mga kapatiran na nanghina spiritually, O Lord Jesus. Hallelujah, palakasin mo po, O God, ang mga kapatiran ko na nandito, anumang mga problema, Lord, di ko man sila kilala, Panginoon, kung ano man ang pinagdaanan nila, Lord, kabigatan sa kanilang buhay. Matapos po ang gawain nito, Lord, na magtagumpay po kaming lahat. Nandoon yung saya, galak, Panginoon, habang kami po ay naghihintay sa inyong pagbabalik. Maraming salamat, Lord God. Hallelujah. Kiniklaim po namin, Panginoon, ang katagumpayan sa oras nito sa iyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Clear pa ba ang boses natin dyan? Hallelujah, to God be all the glory. At salamat po sa Panginoon, mga kapatid, sa pagkakataon po. Ayan, salamat sis Jean, Sister Midi, Sister Jeline, Sis Pinky, at salamat, active po kayo dyan. At sa mga busy man, okay lang po, mga kapatid, at least nandyan po kayo, no? Ayan, thank you po, Kuya Hindri. Thank you po, praise God, hallelujah. Ang ating napag-aralan po ngayon, dahil devotion po tayo, ang devotion, tinatawag na devotion, pangpalakas po sa ating espiritual, mga kapatid, no? Hallelujah. Hallelujah. Iba yung preaching, iba din po yung devotion. Kasi ang devotion, mga kapatid, nagpapalakasan po yan. Kung sa church po tayo, pag preaching, wala pong magtatanong, wala din pong insight lang yon. Pag sa devotion din po, mga kapatid, hallelujah, ang ating gagawin dyan is prayer, no, mga encouragement, mga kapatid, amen. Hindi po siya medyo mabigat. Or kung meron man matamaan, siguro yun po ay salita talaga ni Lord, at hindi po yun sinasadya na patamaan tayo, no? Kasi ang salita ng Diyos, mga kapatid, active eh, no? Active po talaga ang salita ng Diyos. Pero itong salita ngayon, mga kapatid, na sabi dito sa ating topic, practice this godly principle. Tinuturuan po ni Apostol Paul ang taga-Galatians, no? Paul writing his final instruction to the Galatians Christian, reminding them this Jesus beneficial principle in living. Hallelujah. Ano po daw, mga tid? Reminding them Jesus beneficial principle in living, mga kapatid. Ang Galatians po, mga kapatid, ito po sinulat ni Apostol Paul, no? Sa mga Christian, sa mga mananampalataya, sa mga may tinatawag, mga kapatid, na meron ng relasyon sa Panginoon. Hallelujah. Lahat po tayo nga nandito ay meron na po tayong relasyon sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Isa po itong paalala sa ating lahat, no? Hallelujah. Sabi ni Apostol Paul, ito po ay paalala or reminding, o yun po, makabeneficial po or sa ating yung tinatawag, mga kapatid, habang tayo'y nabubuhay dito sa mundo, mga kapatid, meron pong tinatawag na benepisya o benepisyo, mga kapatid, na ating makukuha kung tayo po, mga kapatid, is
ginawa natin ito, no? Ang practice this godly principle, number 1 po mga kapatid, the principle of healing. Ano po yon? Bringing back the backslider. Tayo pong mananampalataya, ang ating principle po mga kapatid, i-practice po natin na yung mga tao na backslider spiritually ay mabalik natin sila sa paanan ng ating Panginoon. Hello, praise God. Ibalik natin, no? Kung mayroon man tayong mga kapatiran na nag-backslide, amen. Even siguro sa bigat ng salita ng Diyos, praise God, ang instruction ni Apostol Paul dito mga kapatid, hallelujah, ay kailangan bringing back the backslider. Amen? The principle of healing. Dapat tayo ay pagsabihan natin ang mga kapatiran natin na, kapatid, bakit ka hindi na kita nakikita sa GCAP? Praise God. Sabi dito mga kapatid, brethren, if a man is overtaking in any trespass, who you are spiritual restore, suck one as spirit of gentleness, considering yourself, lest you also be tempted. Sabi ni Apostol Paul mga kapatid, kung sino man ang masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga espiritual ay inyong panunumbalikin ang gayon na espiritu sa kahinaan. No? Tayo pong mga nanampalataya mga kapatid, ini-encourage tayo ng ating Apostol Paul to bring back the backslider. No? Bring back, praise God, hallelujah. Siguro mayroon tayong mga kasamahan na backslide. No, hindi na natin nakikita. Praise God. Iba naman ngayon kasi is Ramadan talaga, kaya kunti lang talaga tayo, maliban na lang sa nag-effort talaga ng time, or maliban na lang kung sa kanilang time walang Ramadan, katulad sa amin na umaga na po kami matulog, talagang papasok lang ako kung mayroon akong dinatawag nga schedule, kasi kailangan din po nating ingatan ang ating katawan mga kapatid, dahil ito lang po ang ating puhunan, no? Hallelujah. Pero sa mga available naman mga kapatid, yan, patuloy lang po. Sabi dito, number 1, principle of healing. Kung ang sino man ay magsumpungan sa anumang pagsuway, tayo to mga kapatid, kayong mga sa espiritu ay inyong panumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinaan. No? Tayo po mga kapatid ay maging godly principle. I-practice natin, no, ang ating mga, tayo dito may kanya-kanya tayong kaibigan. I-try nyo, i-share ninyo. Kapatid, pwedeng pumasok ka sa gawain ni Lord. Tayo po maging instrumento, no, na mabalik po sila. Pero may utos po si Apostol Paul, mga kapatid, mag-ingat ka sa imong sarili. Sabi niya dito. Ang sabi niya dito mga kapatid, hallelujah, na inyong pagwariin ang inyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Isa po itong paalala ni Apostol Paul, imbis tayo po ang maging tinatawag na ibalik, baka tayo ang makuha doon sa tao na yon. Siguro mga kapatid, sa mga tao ito na, for example, ikaw Kristiyano ka, tapos ang inyong naging partner is hindi nanampalataya. Ang problema doon, natukso ka, imbes na ikaw yung dalhin doon, balik ang spiritual mo na nanampalataya. Isa itong paalala mga kapatid, baka nga, mag-ingat ka sa iyong sarili, baka ikaw yung matempt, no? Hallelujah. Kaya mga kapatid, the principle of healing, no? Naisin natin na maging ano tayo mga kapatid, tayo ang dahilan na makabalik ang ating kapatid, na mga backslider na hindi na po nakapasok sa gawain ng ating Panginoon. Clear pa ba ang boses ko mga kapatid? Nasa labas baya ako ba? Mahina. Yung paningin ko sa inyo parang ang hap na, no? Kasi mainit kasi dito. Okay lang yan. Mag-thumbs up lang kayo mga kapatid, kasi para akala ko naka-off na yung cellphone ko. Okay, next. Hallelujah. Yun po mga kapatid. Number 1, principle of healing. Hallelujah.
Hallelujah. Bringing back the backslider. Thank you po, Pastor Santiago or ating kuya. Salamat po. Praise God. Hallelujah. Tayo po nawa mga kapatid, matuto tayong mag-message sa ating mga kapatiran na hindi na po natin nakita dito sa gawain ng ating Panginoon. Amen? And then, next mga kapatid, sa verse 2, fulfilling the command of Jesus. Fulfilling the command of Jesus. Ano po ang sabi dito? Bear one another burdens and so fulfill the law of Christ. Hallelujah. Kung anong kabigatan ng ating sister, ka-brother, matuto tayo mga kapatid na bear one another. Mga dahanan kayo sa mga pasanin sa isa't isa. At tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Ang kabigatan ni brother, ni sister, kabigatan natin. Nandoon yon ang ating passion. Sister, kung ano man yon, hindi po natin imarites. Kasi imbis na sabihin ni sister, pwede mo ba akong ipanalangin? Ganito kasi ang nangyari sa akin. Tapos, tayo naman ang pinagsabihan, iminamarites natin si sister. Hindi po yan ugali ng godly. Hallelujah. Imbis na idulog natin sa Panginoon, nahiya tuloy si sister kasi nga, minamarites naman, imbis na tutulungan. No? Hindi po ganun ang ugali sa isang matured Christian. Kung tayo po ay matured Christian, kung ano pong problema ng ating kapatid, idulog natin sa panalangin. No? Huwag po tayong basta-bastang ipagsabi-sabi kahit saan. No? Baka yun ang dahilan na backslide ang ating kapatid, mga kapatid kong mahal. Ingat po tayo. Hallelujah. Kung pinagkatiwalaan ka, ibig sabihin yung kapatid mo na yun, nagtiwala sa iyo. Praise God. Kaya sabi dito, fulfilling the command of Jesus. Hallelujah. Bear one another. Hallelujah. Ating pasanin yung kabigatan nila. Yun po ang ating mga dapat gawin mga kapatid. Amen po ba? Practice. Hallelujah. Kung ngayon hindi pa, ipapractice po natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Hallelujah. Na yung makiramdam din tayo sa kanila. Makiramdam din po tayo sa kahinaan ng ating mga kapatiran, mga kapatid. Sabi dito sa John chapter 13 verse 34, ang sabi niya dito, isang bagong utos ang inyong ibinibigay ko, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa, na kung paano inibig ko kayo, ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Amen. 35, sa ganitong magkakilala sa lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may magpag-ibig sa isa't isa. Praise God. Hallelujah. Isang utos, fulfilling the command of Jesus in book of John chapter 13 verse 34 to 35, mga kapatid. No, mag-ibigan. Hallelujah. Huwag po tayong magpataasan, mga kapatid, dahil kung magpataasan tayo, ibig sabihin doon, hindi po si Lord ang ating itinataas. Amen. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, bear one another burdens. Pasanin mo ang iba't ibang kabigatan natin, mga kapatid, dahil lahat tayo po ay mahina. Meron tayong weaknesses. Ibig sabihin ng weaknesses, meron tayong, yun ang kahinaan natin. Kahinaan natin na ganito yung kasalanan natin. Pero hindi ibig sabihin na pag tayo po ay nagkakasala at hindi na tayo mapatawad ng Panginoon. Hindi ka man mapatawad ni brother, ni sister, pero patawarin tayo ni Lord. No? Hallelujah. Kung nabibigatan man tayo, meron man tayong sinasabihan, yung sinasabihan din po natin, isure din po natin na idudulog niya sa kay Lord. Kasi kung sasabihan niyo mga kapatid pero hindi wala namang tunay na relasyon sa Panginoon, immature Christian pa naman, ay nako mga kapatid, imbis na tinatawag na itlog pa pagdating sa kabila naging manok na. Hallelujah. Anong ibig sabihin? May anak na yung sinabi mo. Hindi pa nga naging totoo, mga kapatid. Agoy, naging manok na. Naglupad-lupad na imbis itlog pa lang, oh, 'di ba? Hallelujah. Mag-ingat. Hallelujah. Sabi pa nga, bear one another. Pero mga kapatid, hallelujah, dahil akala natin, basta immature Christian, huwag po tayong maging, mga kapatid, magpili po din tayo na kaya po na ilang ipanalangin ang ating mga problema. Amen po ba? Praise God.
Ganito po mga kapatid, sabi dito mangagdalahanan o mangagdalahanan kayo sa mga pasanin sa isa't isa at tuparin ninyo gayon ang kautusan ni Kristo. Anong kautusan ni Kristo? Balikan po natin ang John chapter 13, mga kapatid, verse 34. Ano po daw ang kautusan ng ating Panginoon to fulfilling command of Jesus? In the book of John chapter 13 verse 34 to 35, isang bagong utos sa inyo ibinibigay ko na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa. Na kung paano inibig ko kayo ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. 35, sa gano'y magkilala ng lahat ng tao na kayo ay aking mga alagad. Kung kayo may pag-ibig, kung kayo may pag-ibig sa isa't isa. Ano po daw? Yun po ang itinuturo ni Apostol Paul, mga kapatid, sa Galatian, sa mga Christian. Lahat po tayo dito ay practice this godly principle, mga kapatid. Ipa-practice po natin ito. And number 2, mga kapatid, the principle of humbling. Humble. Hindi po hambog. No? Hallelujah. Sabi sa 3, mga kapatid, because, sabi dito mga kapatid, in the book of Galatians chapter 6 verse 3, sapagkat kung sino man ay nagkaakala na siya may kabuluhan, bagaman siya ay walang kabuluhan, ang kanyang sarili ay dinadaya. Okay, take note mga kapatid. Number 2, the principle of humbling. Letter E, the pridefulness. Ang isang Kristiyano, mga kapatid, hindi natin nakikita ang ating sarili na mabuti tayo. Iba ang makatingin yan. Iba ang magsabi, hindi natin ibubus yung sarili natin na marami akong nagawang mabuti. No? Hallelujah. At sabi pa nga sa salita ng Panginoon na wala naman siyang nagawa. Hayaan mo na yung taong magsabi sa iyong mabuti ka, mabait ka. Huwag ang ating sarili maitaas. Kaya sabi dito mga kapatid, because pride will prevent us from ministering. O, di ba? Ang pride, mga kapatid, yan po ang sa atin, no? Mag-prevent, mga kapatid, no? Hallelujah, na maibos natin ang ating sarili. Pero sa totoo man, wala tayong magagawa, mga kapatid, sa ating mga sarili. No, hayaan natin yung taong nakakita sa ating mga nagawa, wag nating ipagmamalaki yung gawa natin dahil basahan lang po lahat ng ating nagagawang mabuti. Amen. Hallelujah. Tinawag tayo sa ating Panginoon hindi para ipagmamalaki kundi para ipagmamalaki natin ang gawa ng ating Panginoon. Sabi pa nga niya mga kapatid sa Ephesians chapter 2 verse 10, sapagkat tayo'y kanyang gawa nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa nga inahanda ng Diyos ng una pang siya'y ating nalakaran. Amen. Hallelujah. Sa 9, atras tagamay, hindi sa pamagitan ng gawa upang sinuman ay huwag mangagpupuri. Amen. Kaya mga kapatid, hallelujah, aware po tayo, the principle of humbling. Kailangan nandoon yung ating pagpapakumbaba, mga kapatid. Praise God sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Praise God. Amen? And letter B, mga kapatid, the principle of humbling, the pondering is take a careful examination to our personal engagement. Okay, ulitin ko po. Hallelujah. Number 4 po ito, mga kapatid. Ngunit siya sa atin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa at kung magkagayon ay magkaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sariling lamang at hindi tungkol sa kapwa. The pondering, mga kapatid, ibig sabihin, take a careful examination to our personal engagement. No? Hallelujah, praise God. Ngunit siya sa natin ang bawat puso natin, mga kapatid, ang ating sarili. Lagi po yan pinapaalala ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya practice this godly, tinatawag mga kapatid, godly principle. I-practice natin. Pero salamat naman ako dito sa ating gawain. Wala namang ganun. Kaya, ito po mga kapatid, isang paalala po ito sa atin.
No, siyasatin natin ang bawat isa ng kaniyang sariling gawa at kung magkagayon ay magkaroon siya ng kaniyang kapurihan tungkol sa kaniyang sarili lamang. O, baka sabihin natin, marami akong nagawa, malaki ang nabigay ko sa aming church. No, baka yun ay nakiging boastful na po tayo. Hallelujah. Meron po akong maririnig na laging sinasabi yung kanyang nagawa. No, hindi naman yan nagawa natin, hindi naman natin yan dapat ipagsabi-sabi kahit kanino, mga kapatid. Kung ano pong natulong natin. Kasi tulong nga eh. Kung tayo po'y tumulong, hindi na po natin kailangan isabi pa kasi nga istrikto po yung Bible. Sabi pa nga sa Matthew, mga kapatid, babasahin ko saglit ha. Sabi niya kung tayo yung magbigay, huwag nating ipaalam sa ating wala, no? Minsan sabi dito, mag-ingat kayong huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng tao upang kanyang makita sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong ama na nasa langit. Kaya nga pag ikaw ay nanglimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapag-imbabaw sa mga sinaguga at sa mga daan upang sila'y magkapuri sa tao. Katotohanang sinabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kaniyang ganti. Ano po daw, mga kapatid? Huwag tayong tinuturuan ni Apostol Paul ang taga Galatians o Christians sa Galatians, mga kapatid, na wag nawa magiging paimbabaw, no? Kung nagbigay ka, ikaw lang at ang Panginoon ang nakakaalam. Ito po, mga kapatid, dahil ang ating topic po, principle this godly. Hallelujah. Practice the principle of godly, mga kapatid. Wag po tayong magiging mga kapatid, kung tayo'y nagbibigay, ay po yun, sikreto po yun, para mas i-bless po tayo ni Lord. Ang sabi nga niya, mga kapatid, okay, kaya nga pag ikaw ay naglimos, ay huwag kang tumutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinaguga at sa mga daan upang sila'y mga kapuri sa mga tao. Katotohanang sinabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kaniyang ganti. Amen. Number 3, mga kapatid. Matthew 6 chapter 1 to 3. Datapot pag ikaw ay naglimos, ay huwag malaman ng inyong kaliwang kamay ang ginagawa ng inyong kanang kamay. O, di ba? Mahigpit po na pinapaalala ng ating Panginoon, mga kapatid kong mahal, praise God, na kung tayo po ay nagbibigay, mga kapatid, huwag ipaalam. How much more, mga kapatid, kung nating isinasabi sa marami, mga kapatid, no, ipinagmamalaki natin, hallelujah, kundi ipagmamalaki natin ang gawa ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi dito sa 4, next, mga kapatid, sa Matthew chapter 6 verse 1 to 4 tayo, upang ang inyong paglilimos ay malihim at ang inyong ama nakakita sa lihim ay gagantihan ka. Ayan po, mga kapatid. The principle of pondering, mga kapatid, hallelujah, gagantihan tayo ng ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, hallelujah, sabi nga sa ating verse nating binasa, ngunit siya sa atin ang bawat isa ng kanyang sariling gawa at kung magkagayon ay magkaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang. Kung tayo po, mga kapatid, na ipagmamalaki na natin yung ating nagawa, mga kapatid, baka nagkaroon na tayo sa sarili nating kapurihan at hindi tungkol sa kapwa. Okay, number 5, mga kapatid. Letter C pa pala tayo, mga kapatid, sa number 2. The principle of humbling. Letter A, pridefulness. Letter B, the pondering. Letter C, the punishment. Ito pong punishment. Number 5, mga kapatid. Verse 5. Sabi dito sa verse 5, Galatians, ano lang tayo, mga kapatid, continue tayo sa ating key verse. Galatians chapter 6, verse 5 na po tayo. Sabi dito, hallelujah, be generous to those who are teaching you God's words. Let him, sabi dito, okay, basahin ko po sa Bible. Sabi dito, sapagkat ang bawat tao ay magpapasa ng kanyang sariling pasanin. Okay, sabi dito, mga kapatid, sa number 6,
Datapwat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Okay, ito po mga kapatid. Hallelujah. Sa number 5, we are accountable to own action. No? We are to accountable to our action. For each one shall bear his own load, mga kapatid. Ano po daw mga kapatid? For every man shall bear his own burden. Maging accountable tayo mga kapatid sa ating mga ginagawa. No? Hallelujah. Be accountable mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Accountable tayo dito sa GCAP. Accountable po tayo mga kapatid sa ating mga ginagawa. Lagi nating tandaan kung ano pong ginagawa natin is magbunga po. Huwag po nawa tayong mahimagod mga kapatid kong mahal. Amen. Huwag tayong mahimagod na gumawa ng mabuti dahil yan po ay pinakamabuti sa mata ng ating Panginoon. At sabi dito mga kapatid, the punishment, we are accountable to our action. To our own action mga kapatid. Kaya, for each one shall bear his own load mga kapatid. Dadali natin yung kabigatan natin, ibigay natin kay Lord. No? Hallelujah. Hindi po yun ang reason para tayo po huminto. Kasi maraming mga tao pagdating sa problema ay humihinto na. Okay, number 5 po yun mga kapatid, sapagkat ang bawat ng pasan ng tao ay kanyang sariling pasan. Kaya tayo po kung mayroon man tayong kabigatan, hallelujah, practice the godly principle mga kapatid. Number 3 na po tayo the principle of honoring. Praise God. Sa 6 tayo mga kapatid, datapwat tinuturuan ng aral ng Diyos ang makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng bagay na mabuti. Be generous to those who are teaching you God's Word. Be generous. Ano po bang generous sa ating pagkaintindi mga kapatid? Hallelujah. Generous to those who teaching, hallelujah, God's words. Hallelujah. Tayo po mga kapatid, dapat generous po tayo. Amen? Tanggapin natin yung mga salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Nawa mga kapatid ay titimo sa ating mga puso. Sabi dito, let him who is taught the word share in all good things with him who teaches. Oh, hallelujah. Be generous po mga kapatid sa atin, no? Sa atin lahat, tinuturuan tayo, maging, mahalin po natin yung nagtuturo sa atin. No? Palo. Basta hanggat nagtuturo siya ng salita ng Diyos mula sa Panginoon, palo, di mga kapatid. Importante po yan. Yan po ang the principle of honoring mga kapatid. And number 4 mga kapatid, number 4, sa ating topic mga kapatid na sinasabi na practice this godly principle, number 4 na po tayo. Ang sabi sa number 4 mga kapatid, the principle of harvesting. Okay, dito po natin malalaman the principle of harvesting. Okay, harvesting mga kapatid, letter A, sowing. Kung ano po yung tinatanim natin, yun ang ating aanihin. Sabi pa nga sa 7, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi nagpabiro, sapagkat lahat ng ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Okay, dito mga kapatid, sabi dito mga kapatid, no? The biblical rule, reciprocity mga kapatid. Kung ano po ang ating tinatanim, aanihin natin. Example natin ngayon. Sa literal na example, kung nagtanim tayo mga kapatid ng palay, hindi pwede yan, anihin natin is mais. No? Hindi pwede yan. Hallelujah. Kaya kung nagtatanim tayo ng palay, ang anihin natin is palay din. Di ba? Ganon din po ang ating spiritual. Kung nagtatanim tayo mga kapatid ngayon sa ating ginagawa, nagtatanim ka ng galit, nagtatanim ka ng walang pagpatawad, nagtatanim kang sama ng loob, magbunga din yan ng hatred, di ba? Hallelujah, ganun po yun mga kapatid. Ano ka ba, hindi ka nagpapatawad sa mga taong nagkakamali, mga kapatid, amen? Lahat naman tayo ay merong kanya-kanyang kahinaan. Ang pinakamahina talaga sa mga tao, yung pagpatawad.
'di ba? Ang hirap magpatawad talaga, sister, 'no? 'Di ba parang ang hirap magpatawad. Pero kung ang ating mga kasalanan, sabihin din natin na mas malaki din man naman din ay yung kasalanan ko't nakakaya di tayo magpatawad. Kaya nandoon na yung forgiveness sa bawat isa, mga kapatid. Okay, sabi dito, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi nagbibiro, sapagkat ang lahat ng hinihasik ng tao ay siya namang aanihin natin. O ba't nagbabaan naman kayo, mga kapatid? Saan na ba yung akyatan niyo po yung slot na, mga kapatid kong mahal. Iyan, praise God. Hallelujah, nawala na kayo dito. Okay, the principle of harvesting, mga kapatid, the sowing, or tinatanim, mga kapatid. Kaya do not deceive. Do not be deceived. Ang Diyos po ay hindi natin mamak, mga kapatid, no? Hallelujah, di natin ma-deceive ang Diyos. Dahil lahat ng ating hinahasik, alam ng Panginoon. Alam ng ating Panginoon ano ang ating mga desisyon at ang mga desire sa ating ginagawa, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Dahil lahat yan, kung ano man ang inyong nakamit ngayon, dahil yan sa tinatanim natin. Siguro ngayon, kung ano man ang ating buhay ngayon, mga kapatid, dahil yan sa ating pagtitiis. Siguro kung nagtitiis ka mula nung simula ng GCAP, nagbunga, di ba? Nandoon yung kalakasan natin, spiritually. Yan po, mga kapatid, yung pagpunta nyo sa GCAP ng maaga, mga kapatid, na hanggang ngayon nandito kayo. Nandoon yung saya natin, nandoon yung galak natin sa puso, mga kapatid, dahil nagtatanim tayo. Tinatanim natin, mga kapatid, yung salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Lagi nating iniisip, may devotional kami mamayang 8:00. Nandoon ang ating, hallelujah, tinatawag, mga kapatid, na nandoon ang ating tinatawag na ano ba, hallelujah, nandoon yung ating kalakasan, hallelujah. Dahil nga naman, mga kapatid, ang Panginoon, sabi niya, ang lakas natin is kung mapasaya natin si Lord. Kaya sa ating mga ginagawa, napasaya natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, nandito pa rin tayo. Kaya tanim lang tayo ng tanim. Praise God, hallelujah. Salamat sa bumalik, no? Kasi akala ko hindi nyo na ako narinig kasi nakita kong nawala na dito yung katabi ko. Balik ka dito, Ate Pinky, baka, hallelujah, nawala na pala ako, no? Hallelujah, mahirap po talaga dito kasi nasa mainit ako ba. Okay, next, mga kapatid, letter B na po tayo. The securing. Secure po pag nasa Panginoon tayo. Verse 8, sabi niya dito, verse 8, mga kapatid, continue tayo sa ating verse na ating tinatalakay ngayon. Sabi dito sa 8, sapagkat ang naghahasik ng kanyang sariling laman ay sa laman mag-ani ng kasiraan. Datapwat ang naghahasik ng espiritu ay sa espiritu mag-ani ng buhay na walang hanggan. Okay, ito po, mga kapatid, securing, or tinatawag, mga kapatid, na shoe in place will be filled. Kung nag-aatatanim tayo sa ating sariling gusto, sa ating laman, ang tinatawag dito is kasiraan. Mag-ani tayo ng kasiraan. Kung inuuna natin ang gusto ng ating laman. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, ito palang ginagawa natin. Hallelujah. For example, nag-effort ka, nagpapasting ka. Hallelujah. Pinatay mo yung gusto ng inyong laman. Hallelujah. Magbubunga yan, mga kapatid, na hallelujah, kahit hindi ka man naka-join sa gawain dahil nga nakatulog ka, malakas yung spiritual mo. Dahil nga, nagpapasting ka, hallelujah, tinatawag, mga kapatid, na pinapakain mo ang inyong spiritual. Pero kung kain ka lang ng kain, mga kapatid, ng literal na pagkain, hallelujah, pero yung spiritual natin, hindi natin pinapakain ng pagkain ng salita ng Diyos, mga kapatid, nang doon yung panghihina natin. Yes, tumataba tayo physically, pero ang atin namang spiritual, manluris. Hallelujah. Kaya maraming manluris, mga kapatid, dahil hindi nakikinig sa salita ng Diyos, hindi nagbabasa sa salita ng Diyos. Dahil ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, o sa Joshua chapter 1 verse 8, ang aklat na ito ay kautusan ay huwag mahihiwalay sa inyong bibig. Bakit sinasabi ni Joshua, mga kapatid, sa chapter 1 verse 8, hallelujah, na huwag ninyong mahiwalay sa inyong bibig, kundi inyong pagbubulay-bulayan araw at gabi upang inyong masunod na gawin ang ayon sa nakasulat dito.
Hallelujah. Sapagkat kung magkagayon, inyong paginhawain ang inyong lakad at kung magkagayoy, matamo ka ng mabuting kawakasan. Isa nga paalala mga kapatid sa atin ngayon, hallelujah, na mas maganda pa lang magtanim tayo spiritually. Hallelujah, nag-join tayo sa gawain ng Panginoon. Sumunod tayo sa gusto ng ating Panginoon. Amen? Dahil ang sabi dito mga kapatid sa verse 8, sapagkat ang naghahasik ng kanyang sariling laman ay laman mag-ani ng kasiraan. Kaya kung tayo nagdi-desire tayo sa ating laman mga kapatid, hallelujah, pinapaganda natin ang ating laman mga kapatid, tandaan natin, nagagastos pa tayo, yung iba nakita ko nagpaparituke, 500,000 pa yung gasto. Ang nangyari sa kanilang laman mga kapatid, hallelujah, ay nagsisi. Bakit ganito gastos niya dito? Perting ang laki mga kapatid. Minahal kasi niya ang kanyang sarili. Kaya kung tayo man, meron man tayong gastusan mga kapatid, yung ating spiritual ang pinaka-importante. No? Yung spiritual natin na pananampalataya, yung ating, hallelujah, tinatawag mga kapatid na ating itrini natin. Praise God, hindi po natin kailangan na magpapaganda tayo physically, pero yung ating spiritually naman is manluris. Ibig sabihin mga kapatid, hindi nga tayo makarinig sa salita ng Diyos. Minsan mga kapatid, hallelujah, inaantok tayo, wala tayong devotion sa sarili natin. Paano natin masasabing nagtatanim tayong spiritually, mga kapatid, na wala man tayong tunay na relasyon, hindi man natin nabasa ang salita ng Diyos. Na yun po ang nagsasabi mga kapatid na magkatamo tayo ng mabuting kalakasan o kawakasan no, sa ating buhay. Kaya ngayon mga kapatid, practice the godly principle. Amen? Dahil hayag po ang sinasabi ni Apostol Paul mga kapatid sa Galatians chapter 6 verse 8, sapagkat ang naghahasik ng kanyang sariling laman ay laman mag-ani sa kasiraan. Okay? Kasiraan mga kapatid. Hallelujah. Wala na tayong ibang hinahambing sa ating puso. Puro sama ng loob, galit, inggit, hindi na nagpatawad mga kapatid. Yan po is laman yan kapatid. Yes, laman po yan na, hallelujah, hinahansak ni Satanas sa buhay mo na ayaw, huwag kang magpatawad kapatid. Amen? Ganyan siya eh. Huwag mong patawarin yan. Pag galit ka dyan. Oh, alam nyo ba yung gawa yan ni Satanas mga kapatid, hindi yan mula sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, magtatanim tayo ngayon, magpatawad na tayo. Amen. Ang itatanim natin sa ating puso mga kapatid na masabi natin, sino ba naman akong hindi magpatawad na pinatawad rin naman ako ni Lord. Yun ang ating itatanim mga kapatid. Amen. At tayo po mga kapatid ay, sabi dito, datapwat ang naghahasik ng espiritu ay espiritu mag-ani ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Kaya palakpakan natin ang ating Panginoon dahil tayo ngayon mga kapatid, nagtatanim tayo ng espiritual. Amen? Ito pong tinatanim natin mga kapatid. Huwag po tayong manhamago dito ngayon dahil dinala po tayo ni Lord dito, nagtatanim po tayo mga kapatid. Amen. Yung tinatanim natin mga kapatid, ito po mga kapatid ay napakaganda po pag mag-ani tayo. Yes, pinapatay natin ang gusto ng laman. Yes, marami tayong sinasakripisyo. Yes, marami tayong sinasabi mga kapatid na yung mga kasalanan natin dati ngayon hindi na tayo nagmumura. Sinasakripisyo natin dahil bawal nga sa Biblia eh. Amen. Yung sama ng loob natin, yung meron tayong hatred mga kapatid no sa ating siguro kung meron kayong mga ex dito hanggang ngayon, galit pa kayo sa ex ninyo, sinasabi pa ninyo, kailan pa kaya tukunin ni Lord? Wag nang ganun. No? Maging sabihin siguro natin mga kapatid na, Lord, hallelujah, salamat, naging ex ko siya kasi natuto ako. No, wag po nating ipag-pray na kunin mo na siya, Lord, para makaasawa na ako. Mali po yun. Ganun ba yun mga kapatid? Wag naman. Isipin din natin, hallelujah, tinuturuan tayo. So si Inap mga kapatid, wag nyo namang ipag-pray na kunin siya ni Lord. Hallelujah. Kawawa naman yung mga ex ninyo. Hallelujah. Ipanalangin natin sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Kaya nga, patayin natin ang ating laman eh. Ang importante mga kapatid, pag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, marami tayong isakripisyo. No? Kasi
Holy ang Panginoon. Without holiness, no man can see the Lord. Lahat po tayo gusto nating maligtas. Kaya talagang supilin natin itong buhay natin, mga kapatid. Kahit nga si Apostol Paul, mga kapatid, sinusupil niya ang kanyang sarili. Baka sa kanyang pagpangaral, mali na pala siya na pala ay natangay, siya na pala ay natakwil. Di ba sabi niya doon, mga kapatid? Kung babasahin niyo po yun sa, hindi ako nagkakamali, sa Corinthians, mga kapatid. Sabi ni Apostol Paul doon, sinusupil ko ang aking sarili. Hallelujah. Sabi niya doon, mga kapatid, sa Corinthians o 1 Corinthians chapter 9 verse 28, ngunit hinahampas ko ang aking katawan at sa aking sinusupil, baka sakaling sa anumang paraan sa pangangaral ko sa iba ako rin ay maitakwil. 'Di ba? Si Apostol Paul po, mga kapatid, grabe siya no sa kanyang sarili. Hallelujah. Lagi niyang pinasiyasat sa ating Panginoon. Lord, siyasatin mo ang aking sarili. Baka ako nangaral, baka ako pala yung maitakwil. O kaya, di ba, mga kapatid, para sa aming mga ngaral, mabigat po yung pag-aaral, mga kapatid, dahil kami din po talaga ay, hallelujah, tinatawag na mas mabigat pong hatol namin kaysa inyong nakikinig. O, mapaiyak ako dito ba, kaya sabi ko, ayaw ko sanang mangaral kasi mas mabigat pong hatol katulad sa amin. Okay. Hallelujah. Pero wala tayong magagawa kung tayo po'y tatawagin ni Lord. Okay, dito po tayo, mga kapatid. So please will be filled. But so that spirit will be succeed. Oh, sino po ditong nagdanais maging successful, mga kapatid? Kaya magtatanim po tayo ng spiritual. Ito pong ating ginagawa. Nanampalataya tayo sa hindi natin nakikita. Mapalad ang nanampalataya na kahit ako'y hindi nakikita, ang sabi ng Panginoon. Kaya, mga kapatid, gawa lang tayo. Hindi man kayo nakita ni brother, ni sister, ni pastor, sino ba niyang brother ka sister mo na naglingkod ka sa Panginoon, kapatid? Patuloy lang. Kahit wala man, tinatawag na, walang nag-appreciate sa'yo. Hallelujah. Ako lang palagi nag-MC. Ako lang palagi yung umawit. Ako lang palagi yung... Hallelujah. Tinatawag yan, mga kapatid. Tanim ka lang. Huwag ka nang magsabi-sabi dyan. Maganda yun. Nagamit tayo ni Lord. Okay, next, mga kapatid. The sanctification, mga kapatid. The sanctification, verse 9. Dito po tayo sa verse, Galatians chapter 6, verse 9 na po tayo. The sanctification. Verse 9, we will be rewarded soon if we remain doing good. Okay, ito po, mga kapatid, once na tayo po ay nagpatuloy gumagawa ng mabuti, ang sabi, hallelujah, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan ay magsipag-ani tayo kung hindi tayo mahimagod. Wow, palakpak naman kayo dyan. O, di ba? Hallelujah. Isa po itong practice. I-practice natin ang ating mga sarili. Siguro wala na yata akong oras, no? Devotion kasi tayo ngayon. Okay, mga kapatid, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan ay magsipag-ani tayo kung hindi tayo maghimagod. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Napakaganda ng Panginoon, mga kapatid. Nais natin magkaroon tayo ng reward, mga kapatid. Kaya, mga kapatid ko, hallelujah, we will be rewarded soon if we remain doing good, mga kapatid. No? And sabi pa nga ni Apostol Paul, and let us not grow weary. No? Wag daw tayong mahibagod. Hallelujah. Doing good. Hallelujah. Dahil tayo po, mga kapatid, is mag-ani po tayo. Hallelujah. Habang tayo nagpapatuloy. Amen? Hallelujah. Praise God. Kaya sa ating mga ginagawa ngayon, tanim tayo ng mabuti. Hallelujah. Kung ang inyong ka-brother, ka-sister, or inyong ma'am, ang tinatawag, mga kapatid, na hindi man mabait sila sa iyo, maging mabait pa rin tayo. Tanim natin yung pinakamabuti. Amen. Kaya sabi dito, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod, mga kapatid. Lagi natin itong tandaan, mga kapatid. Amen? Ito po ang sanctification. We will be rewarded soon if we remain doing good. Kaya, practice. Kaya ang ating topic ay practice this godly principle, mga kapatid. Hallelujah! Huwag tayong mapagod. Ako lang palagi yung MC dyan. Nakakapagod man.
Mga kapatid, kung available ako, kahit ako saan ako ilagay mga kapatid, mula MC hanggang ako lahat, wala diyong problema ba. Masaya po talaga as a mature, maging matured na tayo, maging Christian mga kapatid. No, huwag tayong magreklamo kung siguro wala na natang nagagamit, kung tayo na may available. No, offer yourself. I-offer natin sarili para sa Panginoon. No, huwag tayong mapagod. Kung si owner na lang lagi mag-devotion, owner, huwag kang mapagod. Isipin mong ginagawa mo para sa Panginoon. No? Hallelujah. Gawin ko to. Kahit hindi man ka nakikita tayong lahat ni Lord, mga kapatid, ng ginagawa natin. Nawa, hindi po yung kapaguran, mga kapatid, sa totoo lang, hindi po nakakapagod yung maglingkod sa Panginoon. Iwan ko sa inyo kung napapagod kayo, pero para sa akin, hindi po ako napapagod. Bakit? Hallelujah. Napakaganda po ang feeling ko na makapagbahagi katulad ngayon kahit ilang oras lang yung tulog ko, 3 hours lang mga kapatid. Pero yung spiritual ko, may energy ako ba na masabi ko na kahit mamaya parang makatulog yata ako. Pero hallelujah, nandoon yung ano ko na, ginising ako ni Lord ng alas 8:30 mga kapatid. Sabi ko, ano kayang mensahe mo Panginoon? Hallelujah, di ba? Nakasabi ko ba na, pero yung spiritual ko, imbis matulog pa ako, nung may screenshot si Sister Jean na pinasa sa akin, tuloy nawala yung antok ko mga kapatid. Ang ginagawa ko, nakaupo na lang ako, Lord. Humingi ako sa kanya ng tulong mga kapatid. But to God be the glory. Ito man ang mensahe niya na ipinagkaloob sa atin. Isa po itong paalala. Okay, next mga kapatid. Hallelujah. Ang letter C po, the sanctification. Okay? Ito pong number 4 mga kapatid, meron po tayong letter A, sowing, letter B, securing, letter C, the sanctification. Ito po. Ang number 4 mga kapatid, letter A, sowing, no? Kung ano po yung ating tinatanim, din yun po ang ating aanihin. Letter B mga kapatid, yun po ang securing, no? Hallelujah. Ang tinatawag doon sa securing, so in flesh will be filled, but so the spirit will be succeed. And then, letter C mga kapatid, sanctification. Nagpapalinis sa atin, may reward po tayo. Basta hindi po tayo naimagod. Okay, number 5 na po tayo mga kapatid. Last na po ito. The principle of helping. Hallelujah. The principle of helping. Hallelujah. Dahil ang ating topic po, the practice this godly mga kapatid. Hallelujah. Godly principle. Number 1, principle of healing. Tandaan po ninyo ito kasi hindi na to natin maulit. Healing. Number 2, humbling. Humble. Okay. Principle of, tinatawag mga kapatid, honoring. Number 4, principle of harvesting. And then number 5 mga kapatid, ang tinatawag helping. Hallelujah. Ito po ang last, helping. Sa verse 10 mga kapatid, last verse nating pagbubulay-bulayan, sabi dito, kaya nga samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay na pananampalataya. Ito po yung last mga kapatid. The principle of helping mga kapatid. Ito po maging principle natin. I-practice natin mga kapatid. Habang, sabi dito, samantalang tayo'y may pagkakataon pa. Samantalang mayroon ka pang panahon, hallelujah, na magpaghamit ka sa Lord. Samantalang may panahon pa kayo mga kapatid na, hallelujah, i-message mo na yung pamilya mo, hallelujah. Kailan pa ba tayo mga kapatid, hallelujah, gagawa? Ngayon na, no? Karon na ang adlaw sa kaluwasan ug mawala na ta mahibalo. Maigsoon. Hallelujah. Lagi nating isipin na kailan babalik na ang Panginoon sa kapatayo mga kapatid na wala nang time. Hallelujah. Wala na tayong time mga kapatid. Kaya ngayon ang panahon mga kapatid, may kanta karon ng adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma maoy kapakyasan. Kinabuhi taway siguro, apan ng kamatayon sigurado, di ba?
Sigurado ang kamatayon mo nung karon pa lang mga kapatid. Sabi sa ating last verse na binabasa mga kapatid, samantalang tayo'y may pagkakataon pa, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Amen. Anong pinakamabuti mo na dapat mong gawin ngayon? Gawin mo na kapatid. Mabuti yung tinanggap mo na si Lord. Na ang imong personal savior mga kapatid. Yan na po ang ating gagawin ngayon. Hindi na po yung pagpapaganda sa ating physical. Yes, hindi naman po bawal yun. Pero mga kapatid, paano maganda ang ating physical na outside or inner outside sa ating katawan mga kapatid. For example, maganda nga tayo sa pangangatawan pero yung ating spiritual man mga kapatid is anemic, hallelujah, tinatawag nga manluris mga kapatid. Paano kung babalik ang Diyos sa atin mga kapatid? Paano kung babalik si Lord mga kapatid? Ano bang magagawa natin kung babalik si Lord? Hindi mo pwede. Lord, huwag ka munang babalik. Mag-repent muna ako. Lord, magpabautismo muna ako. Diyan na ba tayo mga kapatid na tatanggapin natin ang Panginoon pag once na late na mga kapatid? Once na wala na tayong magagawa. Kundi sabihin, tanggapin ko na lang ito kay ito man ang aking tinatanim. Hallelujah. I feel the presence of God. Hallelujah mga kapatid. Kung ano mang pakiusap ng Panginoon sa iyo ngayon, kapatid, para to sa atin. Hallelujah. Habang may panahon pa mga kapatid, wag na po nating pahintayin pa na pag wala na tayong time mga kapatid. Maraming mga Christian ngayon nasa kapa, Lord, maglingkod ako sa iyo. Hallelujah. Sa tamang panahon. Ngayon, hindi pa tamang panahon. Paano kung hindi tayo umabot doon sa hinahanap mo, hinihintay mo na tamang panahon, na ngayon pa mga kapatid na nakinig ka ngayon sa salita ng Diyos. Ngayon na po ang tamang panahon mga kapatid. Hallelujah. Nasabi doon sa ating binabasa, samantalang tayo may pagkakataon pa, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Amen. Hallelujah. Ngayon na po ang mga kapatid. Dito lang po tayo magtatapos. Hallelujah. Kaya practice this godly principle mga kapatid. Unang-una, i-practice natin ang ating tinatawag mga kapatid. Ulitin ko lang po. Healing or bringing back the backslider. Kahit sarili natin minsan na backslide tayo eh. Hindi natin alam, nandito tayo sa gawain pero backslide na tayo spiritually. Magalit na tayo pag nasaktan tayo sa salita ng Diyos. Isa po yan mga kapatid na sinasabi, hindi lang si brother ang backslider, ikaw din ay backslider ka. Kung ikaw naman ay hindi mo tanggap ang salita ng Diyos dahil masakit, isa na ka nang nasa side ka na backslider ka kapatid. Kung isa ka ngayon na hindi ka pwedeng makarinig ng mabreview ka, isa na yung backslider mga kapatid. Pero kung tanggap mo ang salita ng Diyos mga kapatid, dalhin mo ang iyong sarili sa piilan ng ating Panginoon, sa paahan ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Sabi sa number 2, principle of humbling. Isang mananampalataya, nandoon yung pagpapakumbaba. Kahit anuman ang mga inuusig ka man, thank you Lord. Dahil kung wala kang pag-uusig, hindi ka tunay na Christian. At alam nyo ba kung sinong mag-uusig sa atin? Ang atin lang din pong kasamahan, mga kapatid. Kaya kung inuusig tayo sa kasamahan natin, pasalamatan natin ang Panginoon dahil inuusig tayo dahil anak tayo ng ating Panginoon. Hindi dahil, hallelujah, hindi na ako dadalo dyan, inuusig ako. Kasamahan ko pa naman yan. Pag matured tayong Christian mga kapatid, malalaman natin na ako'y anak ni Lord dahil ako'y inuusig. Hallelujah. And then mga kapatid, kailangan nandoon yung pagpapakumbaba natin. Hallelujah. Alisin natin yung ating mga pride, mga kapatid, sa ating mga buhay. Hallelujah. And then mga kapatid, harvesting, sowing. Tanim natin yung tama. Tanim natin yung para sa Panginoon. Patayin natin ang hilig ng ating laman. Patayin natin ang addiction sa ating laman. Patayin natin anumang addiction mo ngayon mga kapatid, hallelujah, na yun ang naging hindrances natin, na hindi natin mapurin-puri ang Panginoon sa katotohanan. Hindrances sa Facebook, hindrances sa mga YouTube, hindrances sa mga tinatawag natin mobile games.
Hindrances yan mga kapatid sa mga youth, sa mga young people dyan. Pero marag wala man dire. Hallelujah. Kung ano man ang kahiligan mo ngayon nga patay ang iyong relasyon sa Panginoon, patayin mo na kapatid. Hindi yan mabuti sa Panginoon at hindi yan nakakaligtas sa atin. Patayin mo na yung hilig ng inyong laman. For example, hilig mo ay magpapaganda ka lang pero hindi mo pinapaganda ang inyong relasyon sa Panginoon. Hallelujah. Kung babalik ang Diyos ngayon mga kapatid, baka sabihin mo sayang yung nagastos ko sa sarili ko pero isugba raman di ay ta sa kalayo. Sayang yung mga gastos ko. Hallelujah. Nagparituki ako, nagpatangos ako ng ilong, pero yung aking, hallelujah, yung spiritual ko, hindi ko man lang pinapakain, hindi ko lang naman tinanggap ang Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, kaya't samantalang tayo'y mayroon pang pagkakataon mga kapatid, hallelujah, magsigawa tayo ng mabuti, hallelujah, at lalo na sa mga ginagawa natin ngayon. Tanggapin natin ang ating Panginoon na siya po ang ating tagapagligtas mga kapatid. Huwag nating hayaan mga kapatid na sa ating hallelujah, sa ating buhay ngayon, 50-50 pa tayo mga kapatid. Hallelujah. Nasa tama na po tayo mga kapatid. Kaya wag na po nating sayangin yung mga time na tayo nakilala natin si Lord mga kapatid. Ang panahon ay malapit na mga kapatid. Kaya, praise God, practice the godly principle mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At ako po'y manalangin sa oras na ito. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 Jesus. Oh God, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus. You are worthy to be praised, O Lord God. Thank you so much, O Lord God. Lahat po kami, Lord, accountable po kami, Panginoon. Hallelujah, 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 Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, God, hallelujah, Lord Jesus. You are worthy to be praised. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Thank you for your words, Lord. Oh, God, hallelujah. Lord, thank you so much, Lord. Hallelujah. Oh God, yes, Lord, hallelujah, Lord, oh God, hallelujah, Lord, Lord, hallelujah, Lord Jesus, hallelujah, hallelujah, Lord, thank you so much, yeah. Oh God, hallelujah, yes, Lord, hallelujah, 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 Lord Jesus, hallelujah. Yes, Jesus. Yes, yeah. Hallelujah. 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 Yes. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, hallelujah, Lord Jesus, hallelujah, Lord, hallelujah, Lord, hallelujah, Lord, hallelujah, 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 Lord Jesus, hallelujah, hallelujah, Lord, we worship you, Lord, hallelujah. Thank you, Lord, for this time, oh God. Hi, hallelujah, Lord. Lord,
Lord. Lord, yes, you la la la. La la la. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord, for this. Hallelujah. 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 La 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 la. Lord, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Sa pagkakataon, O God, na kami po inyong tinuturuan, O God. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Thank you for your words, O Lord God, sa pagtuturo mo sa amin, Panginoon. Yaraya. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat, Lord, sa pagpalakas mo sa amin, O God. Lord, salamat, O Lord God. I-bless mo po, Lord, ang BR na ito, Lord, sa GCAP, O Jesus Christ, Apostolic, Pentecostal, O God. Patuloy mo, Lord, na palaguin ang bawat isa, Panginoon, at turuan mo po kami, Lord, na maglingkod po kami, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, O God. Patayin mo lahat ng hilig ng aming mga laman, O God. Patayin mo, Panginoon, addiction sa mga nakakasira, Lord, sa mga reels, anuman, Panginoong nakakasira sa aming pananampalataya, Lord. Patayin mo, O God, anumang gawa ng laman in Jesus' name. Hallelujah. Yaraka, yaraka, yarasa, yaraka, yarasi, karayasi, yarakasi, yayakasi, yakasi. Yalan, yalan,